pagtataho yan sa umaga, ha? Na hindi na dapat magdalawang isip kung bibili ka ba o palalampasin na lang. Iba ang gising kapag nakatikim ng taho, pero mas may enjoy na raw yan dahil pati taho, overload na rin ang pwedeng toppings. Uy, masarap yan. Aba, yan ang aking buweramanong kwento na dapat Alam mo! Ang kinagisnan ng mga Pinoy na inilalakong mainit-init at matamis na taho, hindi lang daw arnibal at sago ang inihahalo. Sa Cavite, ang taho may ube, mangga at abukado. Sa Pasay naman, palaban ng toppings. Bukod sa sago, mayroong beans, mani at barley na pwedeng ihalo at 1 to sawang syrup. Taho overload! Taong 2020 nang buksan ni Chef Roy ang negosyong taho sa Cavite. Nag-come up sa isip ko, taho, pero gusto ko siyang innovate as a chef. In-apply ko lahat ng mga knowledge ko para ma-develop yung product. Nung sumubok ako na gumawa ng taho, hindi ko kagad siya nakuha. Pero nung sa pang 13, doon ko na nakuha yung proper texture, yung lasa, pati yung aroma. Para maibigyan ng twist ang ibinebentang taho, sila mismo ang gumagawa at nagluluto ng mga sahog. Isip ko yung mga ganon, traditional at the same time, Filipino flavored na ididikit natin sa taho na healthy at the same time yung panglasa ng Pilipino. Ang kanilang bestseller, avocado, ube, mangga, coffee jelly, strawberry at ang classic na arnibal. Mabibili ang kanilang flavored taho sa halagang 65 hanggang 185 pesos depende sa laki. Sulit po ang kanyang lasa, tsaka yung price is tama lang. Masarap naman. Tapos, very affordable. Aminin, marami ang nabibitin sa inilalagay na arnibal sa taho. Pero sa Pasay City, sigurado raw na nag-uumapaw ang kanilang taho syrup. Unlimited syrup na may bonus na toppings pa. 20 taon nang nagbebenta ng taho at iba pang soy products ang tindahang ito. From a group of Filipino Taiwanese friends na because they miss the quality of taho from Taiwan and decided to start the taho business here in the Philippines. Hindi raw madaling madurog ang kanilang taho dahil sa imported soybeans. Sa mangkok din sinasandok ang kanilang taho o tohua. Pero ang binabalik-balikan daw ng kanilang mga suki ang unlimited syrup at toppings. Libre ang buhos ng nakatakureng syrup sa kada order ng taho. Bukod sa nakasanayang sago, pwedeng lagyan ng taho ng mangga, sari-saring beans, mani at barley. Yung gamit naming arnibal is winter melon base. So, hindi siya yung masyadong matamis na, yung tamis ng asukal. Anytime na gusto pa nila, ginawa na namin unlimited. Pwede rin daw gamiting syrup ang kanilang soy milk. Mabibili ang classic taho sa halagang 35 pesos, 65 pesos naman kung may toppings. Kita ko lang po siya sa TikTok. Turns out na ang sarap pala talaga, kaya no wonder ang daming tao ngayon dito. Super good niya yung taho. Unexpectedly kasi parang this is cold taho, which is not common to our neighborhood. Gaya ng ibang pagkain, nagbabago man ang bersyon ng taho. Hindi maikakailan ang sustansya at sarap nito, talaga namang pangmatagalan.